ayon din sa Lukas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ila'y si Juan Bautista kayo. Sabi ng iba'y si Elias kayo, at may nagsabi pang nabuhay isa't isa sa mga propeta ng una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. Ang Mesiyas ng Diyos at ni Pedro, ipinagbili ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag na nilang sasabihin kung kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbaba ng maraming hirap, ipagpili siya ng matatanda ng bayan, na mga pumuserdote at parisinipa, ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Mula sa unang pagbasa ay ni Propeta Mateo, anong sinasaad doon na ang mga Israelitang napatakot sa ibang panig ng lugar, ngayon nakabalik na ng Jerusalem. At sa pagbabalik nila ng Jerusalem, isang kataluhanan ng Diyos. Itayo muli ang templo na marangya noong kapanahon na nila noon bago pa sila itapon ng mga Babylonians. Subalit ang tagpo, hindi naaabot ang ganong uling ng inaasahan ng karamihan. Kaya sinabi sa kanila ng propeta, sino sa inyong nakakita ng kagandahan ng templo nito noong una? At ano itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa, lakasan ninyo ang inyong loob. Ano ba ang templo? Ano ba ang simbahan? Ang simbahan ay walang iba kundi lugar ng tagpuan ng Diyos at ng tao. Yun ang simbahan. At kung bakit natin ginagawang maayos ang simbahan, ay upang sa gayon higit ng imakatalumpanan ng mahusay at pagwalhati at kahali-halina ang ugnayan natin sa Diyos. Kaya nga po, pinagsusumikapan natin itong aming parokya ay linisin. Hindi katulad ng araw na napakaraming anak at salo-sali. Ang lahi kahit sino'y pwede maglagay ng gusto nila. We pray for them because we know kung may kalinisan, higit natin maramdaman ang presensya ng Diyos. But more than the physical church, si Jesus na anak ng Diyos ay kataupalan natin tuwing nakikiugnay tayo sa Kanya. Si Jesus ang aming tinatanggap tuwing tayo nagdiriwang ng misa ay nakakataupalan natin. Kaya hindi lang tayo tumisin ng templo, kundi si Jesus mismo nakakataupalan natin ang Diyos sa Kanyang katauhan. Kaya nga pa sa Ebanghelyo, maunawaan natin nang tanungin niya ang mga alagad ng bawat isa sa atin, sino ako para sa inyo? Hinahanap ni Jesus ang pagkakakingganlan ng kanyang mga alagad, maging tayo na mabinyagang nananampalataya. Who is God in my life? Because if we have clarity of our identity, who is my God, then we could be assured we will embrace His mission. At anong mission na nakapailalim sa pangalan ni Jesus bilang Mesiyas, anak ng Diyos? Walang iba kundi patahin ang sakit, hirap at kusa hanggang kamatayan doon sa krus. At sa muling pagkabuhay pagkatapos ng 3 araw, ayaw ipagbili ni Jesus na siyang Mesiyas. Bakit? Sapagkat ang inaasahan nilang Mesiyas ay magdirigma ang kapangyarihan at walang ang paghihirap. Subalit ang Mesiyas ay pinakilala,
dumanas ang sakit, dumanas ang hirap, dumanas ang kamatayan. Subalit sa ikatatlong araw ay muling nabuhay. Maganda kong tanungin, is that the God that I believe? Yung pa ang Diyos natin. Sapagkat marami sa akin nagtatanong sa Diyos kapag marami ng mga hirap, sakit, pagdurusa, karamdaman, pangulila, o di kaya'y mga pinagkakahanap, hirap sa buhay. But what consoles us? We could encounter God through Jesus on all the suffering that we are confronted with. Lahat ng paghihirap natin, higit natin nadaranawan at nababatid na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat si Jesus Cristo ang nagpakaya, ako'y kapiling niyo hanggang sa wakas ng panahon. At siya rin ang nagpakilala at Emmanuel, the God who is with us. Yun po ang ating Diyos. And what a consoling thought to remind ourselves that whatever I am confronted with, God is with me. Not only in good times, but in bad times. Not only in season, even out of season. Not only on sunrise, but even on sunset. Ang Diyos na ipinakilala ni Jesus na Mesiyas ay hindi mandirigma, hindi magbubuksan ng kaaway, kundi handang yakapin ang paghihirap at mula doon tayo matubos at maliligtas. Yun ba ang Mesiyas na ating pinananampalatayanan? Yun ba ang Mesiyas na ating pinagliliguan? Sapagkat kung yun ang ating Mesiyas sa gitna ng ating paghihirap at kawalan ng lakas, higit natin nararamdaman ang kanyang presensya at higit siyang nakamusap sa ating buhay. Kaya po sa kanyang pagdirigo na ito, totoo mga talagang simbahang bato. Pero si Jesus, kapag tinanggap natin siya, siya ang simbahang nakakatungpalan natin ng Diyos. At ang Jesus na ito ay Mesiyas na handang magpakasakit, mamatay sa krus, at sa gitna ng sakit at kamatayan natin sa ating sarili. Nawa hindi tayo nakapalapit sa Jesus at kundi maanasan natin ang kaligtasan sa gitna ng mga paghihirap, dahil ang pagsubok sa ating buhay. Tinatanong tayo ni Jesus, sino ako para sa iyo? At sa katahimikan ng ating puso, ating tuloyin, sino nga ba itong Jesus Cristo? Siya ba ang Mesiyas na ating sinusundan, na handang magpusa para sa